then, I'm back! So, usap-usap muna tayo for today's video, all things about Asia Pacific College here on site. So, ate ko, alam mo ba na meron tayong inano sa baul? Sino nga ba tong taong ito na nasa litratong ito talaga? Senior high school pa lang. So ate, the floor is yours. So, I'm Gia Frances Tabo. Isa akong multimedia arts student sa School of Multimedia Arts. Currently 4th year, pero ireg student ako kasi na-delay ako ng 1 year. Dahil dito sa picture na to talaga, ayan, tatanungin ko lang sa'yo. Since ikaw ay 4th year na and then ako dito, freshman lang, na walang pinagdaanan sa senior high school sa APC, gusto kong malaman kung paano yung mga challenges from senior high school to college. Ano yung mga transition and adjustments na ginawa mo? Grabe, like sobrang tagal na niyan. So like if bibilangin mo ngayon, 7 years na ako sa APC. So isa ako sa mga students na naapektuhan ng pandemic nung senior high. I think grade 11, third term kami nag-online classes na. And since first time lang yun na mangyari, like ang daming, experiment or testing para ma-implement yung kung paano ma-enhance or tawag doon. Kaya mo yan. Again. Mag-adjust. Mag-adjust or like paano para matuturuan yung mga students in a different setting. Okay. So ate, sa palagay mo, yung hybrid setup natin dito sa Asia Pacific College, di ba nanggaling siya sa pandemic? Mm. And sa pag-maintain ng hybrid setup dito sa Asia Pacific College, do you think na okay siya sa mga students ngayon dito sa APC? I think that nung ni permanent na ni APC yung setup na yun, since ngayon matagal na, since mas solido na siya right now, oo, mas nakakatulong siya sa students ngayon kasi mas flexible na ang choices ng student para makapag-aral. Well, totoo naman na napaka-helpful niya, lalo na sa mga nasa ibang bansa as well as yung mga nasa province na gustong mag-aral talaga dito sa Asia Pacific College. So ate, maliban dito sa setup natin ngayon, gusto naming malaman kung ano nga ba si Gia outside APC? Oh my God, sino ba siya? Anyway, I would say I am a person of maraming hats. Kasi other than being a student, working ako like full-time call center agent. Other than that, well, dati pa to, may business din ako. Nagbebenta ako ng cookies or mga baking goods. Tapos on top of that, violinist pa ako sa APC Strings. APC Strings. So ate, ikaw ay naging vice president or president? President ng APC Strings. So, paano mo na-juggle ang pagiging working student knowing na full-time is 9 hours ha? Full-time. Tapos, call center agent pa. Tapos, president pa yan siya. Tapos, maliban sa pagiging president, meron pa siyang ibang organization dito sa APC. At meron pa, business pa. Dahil doon sa pag-juggle mo ng iba't ibang responsibilities, task, paano mo siya na ha-handle ng mabuti? Paano yung time management? Knowing na nagsimula ka din senior high school, tama ba? Sa pagiging, sa mga pagmulat yan sa trabaho. Alam mo, hindi ko alam. Puro sige na lang. Joke lang. Mahirap talaga siya nung start, pero I think naging big factor is yung company ko is very understanding sa students, tas yung high flex setup and yung online setup pa ng APC nakatulong din. And also, sa org din, is yun meron akong mga kasamang members na tutulong sa akin sa mga org tasks. Malaki talaga ang impact kapag maraming tumutulong sa'yo. So, sige, mag-spotlight ko naman. Spotlight! So, okay, so ako po ay isa ding working student katulad ni ate. And I do believe na mahirap siya on our end. Kasi being a working student, parang for me, it's a choice. Kasi you need to fund yourself din. Kasi ngayon, parang mulat na tayo na ayaw na nating umasa talaga sa parents natin. Totoo. At totoong, parang
parang yung inflation, ramdam na ramdam mo na talaga. Totoo. Diba? Kaya tayo na rin yung gumagawa ng paraan. So ate, balik tayo dito sa school natin. May naramdaman ka bang kakaiba nung nag-transition ka from senior high school to college? Na-culture shock ka ba kahit nandito ka lang sa APC? Oh, through as a social butterfly or as a yapper sa APC, may ligaw like talking to others or learning more about meeting new people. Tapos, syempre di mo maiwasan na makakompare mo yung buhay mo sa kanila. So I guess ang isang culture shock ko is hindi ko na mararanasan yung feeling of being a student. Kasi nakasimula ka na sa buhay, nag-work ka na. Hindi mo na mafe-feel yung nafe-feel nila na ang worry lang nila, sarili nila or pag-aaral nila. Ikaw iniisip mo, kailangan mo matapos tong assignment, tas on top of that, ay, mag-work pa ako. Ay, may babayaran pa ako. Yung mga ganun na iisipin mo. Parang sa akin, naingit lang ako sa innocence or yung freedom pa ng students no, na hindi ko na maranasan. Hindi naman sa minamasama ko sila kasi yun nga, everyone has different circumstances. Sila rin may sarili silang problems, tas tayo rin, may iba rin tayong problems. Okay. So ate, since nabanggit mo nga na ayan, may mga times talaga na nalulungkot na lang talaga tayo na marami tayong namimiss na opportunities or especially yung mga ganap sa buhay as a student. Anong masasabi mo ate sa mga taong, itong mga nanonood sa atin ngayon na dapat hindi nila i-miss yung opportunity? Ano yung masasabi mo sa kanila na para sa'yo is parang nagsisi ka na hindi mo nagawa? Yun. For me, parang ang general advice is experience life as much as you can. Like, experience failure. If may gusto kang itry mo na. Gusto mo sumali ng org, tas isipin mo, hindi, nakakapagod or ano yun? Kulang ako ng oras. Hindi, like, kapag gusto mo, like, legit, try mo lang. Tas deal with the consequences na lang after. Pero at least at the end of the isipin mo, at least na-experience ko to. Wala kang regrets. Yan, exactly. So, i-add lang din natin, no? Well, marami tayong opportunities out there. Hindi sila yung, nandiyan lang naman sila. Ikaw lang yung mag-grab ng opportunity na yun. Pero you do note na dapat responsible ka din sa kung ano yung i-grab mong opportunity na yun. Kasi may mga tao din outside na maaapektuhan kung bakit hindi ka na nagalaw and hindi ka na nag-update sa kanila. So, dapat may communication pa din as well as dapat alam mo yung responsibilities na meron ka. Okay? So, ate, ito naman, gusto kong malaman kung paano ka nag-survive knowing na tama ate na nag-stop ka. Okay? So, ate, paano ka bumalik dito? Paano ka nag-adjust ulit? May mga pinagdaanan ka ba? May naging hit parang blockage sa habang working ka and then student? Well, I think lahat naman ng courses naranasan to. Pero I think madalas MMA, mas mabilis silang ma-burnout. So I think around second year pa lang, na-burnout na ako. Then like, doon naalala ko mga one term ako nag-stop. Tapos, para mahanap ko ulit yung spark na mag-aral ulit, inisip ko yung mga sayang na mangyayari, yung mga friends ko na nagro-root for you. Tapos yung mga, ano ba? Like generally, like yung, since pagod ka na isipin mo, like yung reason ko kasi na kaya ako na burnout. Kasi push ako ng push. Kasi may mga kailangan gawin. Siyempre, nag-work ka, nag-aaral ka. Nag-org pa ako noon. At some point, sa simula, tingin mo kaya mo siya, diba? Pero, hard lesson siya na late ko na natuto is hindi mo kaya pigain, di talaga, advisable na pigay mo yung sarili mo ng ganun. So, inabiktima ako ng ganun. Okay. So, actually, ate, since nabanggit mo yung akala mo, kaya mo. Well, kanina lang talaga, te. Kanina ko lang naramdaman na biglang bumuhos yung luha ko while presenting. Oh my God. So, ramdam ko talaga yung burnout, ate. Kasi I kept on denying things na kaya ko. Ayoko silang istorbohin muna kasi ang dami ko nang pinagawa sa kanila. So, akala ko, pantay-pantay yung pagdidistribute ko ng task without knowing, unconsciously rather, na
mas marami pala yung sa akin. Oh. So, I think, don't put yourself too much. And kasi, sabi nga sa akin ng isang professor namin, no, na andyan lang naman yung tao sa paligid. True. Knowing na Filipinos tayo, nandito sa atin yung pakipagkapwa. Automatic sa atin yung tumulong. Pero kailangan mo din talaga na ikaw yung magre-reach out sa kanila. Kasi hindi naman nila alam kung ano yung hulaan ng, ate, ano, gagawin ba to? Ate, kailangan pa ba nito? Hindi. So, as a top or ikaw yung nasa lead, dapat ikaw din yung nagre-reach out sa kanila. Hindi naman sila magician or tagahula, di ba? So, help yourself as well, help other people na nakapaligid sa'yo. Para lahat tayo kumikilos. Tapos pantay-pantay yung grade and deserve natin yung grade na matatanggap natin. Hindi yung buhat natin, yung isang tao. Hindi ganon. Okay? Nasa college na tayo. Ang dami na nating anuhin, di ba, te? Kasi nasanay tayo dati na dumbbell naman yan eh. Tayo na lang. Wala namang, walang ganon. I do believe pa rin na may mga taong kayang mag-improve with your help lang din. Ikaw, ate, sa palagay mo ba, yung mga naranasan natin na experiences sa ibang tao, mag-i-improve pa rin ka sila? Kahit ganun sila? Sa akin, okay naman, bigyan mo ng at least isang second chance lang. Kasi at this point na tayo mga 20 na, may awareness naman tayo sa sarili natin. Pwede naman tayo tumulong sa simula, pero at the end of the day, sarili lang din nila makatulong sa kanila. Exact. Oo. Ito na naman, ako na naman. Okay. Actually, parang naging lesson na to, no? Well, actually, yung sinabi natin na help yourself din. Kasi, kunwari ako, gusto kong tulungan si ate, pero hindi niya kayang tulungan sarili niya. Tayo pa rin yung mapapagod na i-remind sa kanila. Tayo yung magiging ganun. Tayo yung babagsak. Hindi naman sila yun eh. Hindi nila mararamdaman yun. Okay? So, ganun na. Note na yun. Pangalawa ng note yan. Okay? Ayan. So, ate, BMMA? BMMA. Gusto ko lang malaman kung may mga advices ka ba specifically for the BMMA students, knowing na 4th year ka na, ate, graduating ka na. Yun. Eto, honestly, marami na ako na-meet na first year and paulit-ulit lang yun ina-advise ko sa kanila. Like, kaka-advise ko lang ito sa isang student last week. Is, kung hindi ka man kasi sa MMA, lahat ng skills, like legit lahat ng skills, drawing or digital skills, ituturo sa'yo. And wala naman talagang true na multimedia artist na kaya mo lahat. Ang ina-advise ko sa ganun, huwag ka ma-down if sa isang subject, hindi maganda magagawa mo. Like, basta nag-effort ka and nag-try ka, okay na yun sa prof. Like, promise. Kasi alam din naman ng prof eh. Like nga nila sir, nila ma'am, nila miss. Na hindi ka naman, like kunwari batak ka sa painting tapos hindi ka magaling sa post-production. Okay lang yun. At least nakita na nag-try ka. And also, please, wag nyo i-compare yun gawa nyo sa iba. Kasi lahat kayo may iba-ibang niche or style. Like, I've seen it happen so many times kasi mahilig ako punta sa mga exhibit na mga third year. Like, nakikita mo lahat nagsishine sila on their own. So, focus lang on yourself. Wag sa iba. Ayan, okay. So, idagdag lang din natin, no? Since dahil doon natin, parang connected na rin siya sa don't push yourself too much. Kasi, ito pa, going back sa sagot ni ate. Kasi pag sinisisi mo yung sarili mo, parang it will turn out na mabu-burnout ka din katagalan. Talaga. Pero burnout is normal. Oh, normal. Pero you need to see kung paano ka ulit aangat. Okay? So, kailangan mo din, in general, sa lahat ng tao, na hanapin mo ulit yung light na yon para sa'yo. Okay? So, ate, eto pa. Gusto kong malaman kung ano yung mabibigay mong mga advice sa mga senior high school natin na syempre, maya-maya, freshman na yan. Di ba? Syempre, maku-culture shock din naman talaga yung mga yan. So, maliban sa parang, hindi eh. Ano yung mabibigay mong expectations na dapat nilang ma-expect? Warnings? Ganun ba? Para hindi sila, maganon talaga. Ano yung mabibigay mo sa kanilang payo na, ay, normal to. Kaya niyo yan eh. First time lang. Ganun. Well, usually, ang
medyo overwhelming naman talaga yung first year kasi doon isasabak sa'yo lahat ng yung core subjects ng mga first year. Overwhelming siya pero isipin mo at the end of the day, like, matatapos to, then uulit na naman. Like, tuloy lang. Tuloy lang yung buhay. Like, i-try mo lang. Kasi for me, I think parang same lang yung nangyayari sa senior high tsaka sa college. Ang pinagkaiba lang ng subjects kasi is yung subjects ng college is more specialized na sa course mo. Except, rather than nung senior high is puro generalized subjects. So, mag-expect ka ng mas ka, lalo na sa APC is yun, pinupush yun industry standard na projects. Or like, sinasaba kayo agad sa industry level. So, I think yung isa sa mga expect yun, lalo na dito sa APC, na hindi na lang within the school yun isipin mo. Mag-isip ka na ng tama, industry standard. So, ate, feel ko, ang isang isang nagtataka sa kanila, may mga, na kasi akong senior high school. Well, yung school ko dati, may mga nag-aaral na rin dito. Ang isang nilang kinabiglaan, isang haba daw ng vacant nila. Bakit ganun daw? Tapos 2 hours na daw yung mga klase. Well, ayun nga, sabi nga kasi ni ate, di ba? Specialized na siya para sa inyo. Though meron pa rin mga GE subjects, ganun. Hindi nyo talaga matatanggihan yung mathematics Daanan nyo talaga siya. So, ayun. Ate, eto pa. Last question para sa'yo. Anong quotes? Anong advices natin sa mga freshmen natin ngayon dito sa Asia Pacific College na go nyo lang dapat? Yung experience life lang talaga. And also, di ko siya nasi kanina, is have more grace with yourself. Oh, nakaka-down kapag kunwari may hindi ka na-submit or mababa grade mo or like feel mo nagkukulang ka na as a person. Isipin mo, kapag ba mas lalo kang magsa-self-sabotage or mas self-critical ka or i-guilt trip mo yung sarili mo, like nakakatulong ba yun sa'yo? Hindi, di ba? Like, have more grace in yourself na nakapagod ka lang din. Magpahinga ka lang ng saglit, then balik ka. Kasi tao ka lang din naman na nahihirapan siya, napapagod. So, actually nalaman ko to sa friends ko, like, in-advise sa akin na have more grace with yourself. And since then, mas madali na sa akin proceed sa mga hard times ko. And sana kayo din, lalo na mga bata pa kayo. Parang tanda ako yun. Parang tanda na. Nandito pa lang po. Ayan. Ate, so base experience mo at nalaman na nila ang iyong background, pati na rin siguro sa akin, no? Parang naging yourself na to. Ayan. So ate, meron tayong mga Q&A na pinost sa social media. Ay, grabe. Parang mga katanungan para sa'yo. Ito. Sabi niya, how was PBL for you? What is PBL? PBL, okay. So, ito yung sa sarili kong knowledge. Kapag third year ka, may 3 choices or pathways ka for MMA. Iba kasi for ibang courses. Kung ano yung magiging thesis mo. Wala kayong traditional thesis, yung may sarili kang output. Then, project-based learning, which is PBL. Depende yun sa advisor nyo kung ano gagawin nyo. Then, yung maging apprentice ka ng isang prof, usually for painting. So, sa batch namin ng PBL, voluntary 20 members nagsama-sama. Then, each group, hinati kami for groups. Then, each group may ibang project. Then, like example, at isang group to, itong podcast group. Then, sa group namin is, I guess I could say isang marketing agency. So, medyo iba yung format namin. More of, we take clients na nagpapagawa ng projects. Example, gagawa kayo ng social media marketing or posting sa isang social media nila. Or magpapagawa ng poster. Or usually, projects na binibigay natin sa amin, like from APC or outside clients. So, bale ate, yung binibigay na project sa inyo, as a group nyo siya gagawin. Tama? May nalaman akong bago. PBL. Yung experience ko sa PBL, since nagte-take na kami ng outside clients din, and actually, usually high position sila CEO or, may-ari ng business, humingi ng services sa'yo. Naka-feel na kami agad ng industry experience na isa kaming marketing Resume agency. yan. Oo, totoo. Like, meron pa din, like, pwede nyo nalagay na nag-handle kayo ng social media or like kung ano mga projects yung pinagawa. So, gumawa kayo ng magazine, gawa ng menu,
mga public materials like posters, pang billboard. So yung mga natitake namin na compensation per se sa PBL is yung mismo experience na. Kasi di ba project-based learning siya. So nagla-learn ka na from those projects. Like since usually sa amin may mga outside clients na kami. So meron na kaming industry experience regarding sa marketing. Okay. So, maliban sa plus point siya sa resume, bali meron ka na rin experience sa ibang sector, like outside na. Okay. Like real life experience. Ano yung real projects, real learning nga. Wow, nasingit. Diba? Okay, ate. So, ito, ang pangalawang question natin. Since org president ka before, and then marami ka pa ring org, tama ate? Wala na. Wala na. Since nakaranas ka na rin ng maging officer, gaano ka-frequent mga organization meetings and events? Parang depende yun sa org mismo. Sa org mismo. Kasi, kunwari like yung general meetings ng SOR, usually once per term lang yun, yung general meeting. Tapos magdadagdagan lang if may big event, let's say, APC Fest. Pero sa aming strings kasi, sa standard naman namin to is twice a week yung rehearsals namin. Depende pa yun sa org ng iba. Okay, tas dito kayo nagre-rehearse ate, no? Magre-rent ng isang room. Yan sa third floor. Oh, okay. For you daw. Ay. Literal na para sa'yo. What's the best eats you ever tried during your lunch time? Ito yung room na to Dito kami naggagawa ng PBL namin. Tapos ang lagi ko binibiling pagkain dun sa Prime Blends. Tapos isang inumin sa Lollies. Sa Lollies meron yung 1 litro na inumin. Pink lemonade din bibili ko. Tapos sa Prime Blends, usually kung anumang beef dun or like adobo or tawag doon basta yung beef yung ulam. Para siyang Sisig ate. sisig din, masarap yun din. Tapos kasama nun, prutas. Yun na yun, lagi kong combo dito sa Right. Parang sulit talaga ate. Oo, sulit talaga. Ayun, sa mga nagtatanong dito sa atin, no, dito sa ating socials, go lang kayo, magtanong lang ng magtanong at aming sasagutin. Alright? So guys, again, so I am Denise and this is Ate Gia. This is On Site. So don't forget to follow our socials below.